Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan ng isang binata na natuto sa kanyang pagkakamali. Siya ay si Carlos. Tatlo kami magkakapatid. May asawa na ang panganay. At kami na lang ni Ate Mina ang kasama ni Inay. Kahit wala na si Itay, ay naitaguyod pa rin ni Inay ang aming pag-aaral. Kaya naman maayos ang aking trabaho. Pero gastador ako. Mahilig sa gimmick. Kaya madalas akong gumagawa ng mga kwento upang mapagtakpan ang aking pagkukulang. Bakit ngayon ka lang, Carlos? Isang oras kang late. Oo nga, Carlos. Dumating na si boss natin. Ganun ba? Kanina pa ako dapat narito, kaya lang nakita ko yung babae, hold up ng lalaki. Ha? Tinulungan ko. Ano ginawa mo? Sinunto ko yung hold-upper. Nabitiwan niya yung hawak niyang patalim. Tapos? Tumakbo siya. Yung babae, sinamahan ko magpa-blatter sa pulis. Kaya ako na late. Palagay niyo kaya, maiintindihan ako ni Ma'am Elsa? Paliwanag mo na lang yan kay Ma'am. Tingin ko naman, maunawaan ka niya. Tama si Mark. Mabait naman si Mami. Mabuti ang ginawa mo. Salamat sa inyo, Mart. Roldan, naunawaan niyo ako. Pinalakas niyo pa ang loob ko. O sige ha, pupunta ako na si Ma'am Elsa. Nay, pakiabot nga po ng kanin sa kaulam. Eto, Carlos, Ano po? dami mong kinakain ah. Para bang hindi ka napagalitan kanina sa trabaho mo. Late ka na nga pumasok. Kasi nga, tanghali ka na nagising dahil gumimi ka pa kagabi. Talagang hindi ako napagalitan, Ate Mina. Bumili pa nga sila sa akin eh. Ano? Paano nangyari yun? Dahil po sa ginawa kong kwento, Nay. At ano naman yon? Sinabi ko may tinulungan akong babaeng hold up. At yun, sa halip na magalit, bumili pa sa akin. Ikaw talagang bata ka, oo. Maitago lang yung pagkukulang mo. Kung ano-ano iniimbento mong kwento. Hindi naman ganon ang solusyon para huwag kang malate sa trabaho mo. Tama! Ang dapat, huwag kang gumimi kapag may pasok ka kinabukasan. Oo na, di na mauulit yun. So ano nga? Ang hirap kasi, ilang beses mo nang sinabi yan sa amin, pero hindi rin natutupad. Kaya nga hindi ka magtagal sa mga napapasukan mo eh. Dahil madalas, late ka. Hello, Tol. Mahal sa lugar na yun eh. Kaya naman ng mga katropa. Bakit? Wala ka bang pera? Ha? Meron ha? Ako pa bang mawawalan? May stable job naman ako. Yun naman pala eh. Di walang problema. Kaya lang, ang inaalala ko, yung iba nating kagrupo. Baka sila yung walang pera. Meron. Nakausap ko na sila. Ganun ba? O, sige. Sabihin mo, go ako dyan. Magkita na lang tayo bukas na gabi. O, sige, bye. Yari. Wala na akong perang panggasto sa inuman ng tropa bukas. Ano kayang pwede kong gawin? Nakakaya namang hindi sumama. Kung mangungutang naman ako sa mga kaopisina ko, baka hindi sila magpautang. Dahil bago lang ako dun. Ano kayang dapat kong gawin? Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat kong gawin. Carlos, sure ka ba na naiintindihan mong ginagawa mo? Oo naman, Mark. Bakit ba? Mukhang ang lungkot mo eh. At baligtad ang papeles na binabasa mo. Ha? Naku, baliktad nga. Hindi ko napansin. Kaya hanggang ngayon, wala kang naitatype sa computer mo. Ano bang problema, bro? Naawa ko sa tiya ko. Na-stroke siya. Humihingi siya lang ng tulong sa amin. Wala naman kami maitulong dahil kapos din kami. Huh? Isa pa,
Malaking utang na loob namin doon. Tinulungan niya kami nang mamatay ang tatay ko. Tiyak na inaasahan ng anak ng tiyahin mo, natutulong kayo. Sigurado yun, Mart. Kaso wala nga kami maibigay. Gusto ko sana mabigyan mo lang kahit konti yung pinsan ko para magamit ka sa paghahanap ng iba pang makakatulong. Kailangan kasing operahan sa utak ang tiya ko. Malaking halaga kailangan doon, pre. Oo nga. Tama ka, Roldan. Kaya nga, naaawa ako sa kanila. Wala naman ako maiabot dahil malayo pa ang sahod natin. Teka. May sobra pa akong pera dito eh. Eto, kunin mo na. Bigay mo sa pinsan mo para makatulong ka. Bayaran mo na lang sa sahod mo. Ha? Oo, ito ako rin, oh. May pera din ako dito. Isama mo na dyan sa pera ni Roldan para makatulong sa pinsan mo. Naku, nakakahiya naman sa inyo. Kunin mo na para maisalba ang buhay ng tiya mo. Salamat sa inyo, Mart, Roldan. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Ma'am Els ang problema mo para matulungan ka rin niya. Salamat talaga, Mart. Maraming salamat. Heto na, merienda mong Mina. Salamat po, Nay. Ay, nabayaran ko na nga pala kanina yung kuryente at tubig natin. Ay, mabuti naman. Nay, alis muna ako. Uy, saan napunta mo? Tiyak, doon na naman po sa tropa niya mahilig sa gimmick, Nay. Halos maligo na pabango eh. Ate, ayos lang yun. Wala namang opisina bukas eh. Bakit bagong t-shirt at pantalon mo? Ba, mga branded pa. Oo nga naman, anak. Malayo pa naman ang sahod mo, ah. Ano ka nakabili ng mga iyan? Kuno kasi. Oh, Sale ito, Nay. At dahil mura lang, napahiram ako ng pera na kasama ko. Ganun, nakabili ako. O sige po, alis na ako. hala, mag-ingat ka. Ang lalaking yun talaga. Malayo pang sahod, nangungutang na. Mabilang at magawa ang gusto niya. Tama ka, anak. Iniisip ko nga kung paano ba mababago ang maling ugali niyang kapatid mo. Oh, Mark. Maliwanag ba sa'yo ang gagawin mo? Opo, Ma'am Elsa. Okay. O ikaw, Roldan. Yes po, ma'am. Yes Very good. Siya nga pala, no? Dahil hindi makakapasok si Carlos ngayon, kayo munang dalawa ang magtutulong na gumawa doon sa mga trabahong naka-assign sa kanya. Okay? Absent pala si Carlos ngayon. Oo. Magbabantay daw doon sa tiyahin niyang nasa ospital. Kasi hindi makapagbabantay ang kanyang nanay dahil nga may sakit din. Hindi ka papasok sa trabaho mo, anak? Abay, bakit? Sakit ng ulo at katawan ko na eh. Kasi naman, puro ka inom at gimmick. Mula ng Biyernes, Sabado, pati Linggo yata. Kaya ayan, bumigay ang katawan mo. Paalam naman po ako ng maayos. Kahit na ba Anak, ilang buwan ka pa lamang sa kumpanyang yon. May absent ka na agad. Baka hindi ka magtagal yan. Nay, naunawaan po ako ng boss ko. Naunawaan? Ang sabihin mo, nag-invento ka na naman ng kwentong kasinungalingan. Ay naman. Anak, baguhin mo na nga yung ugali mo. Ipapahama ka din Sinasabi ko sa iyo. Aray. Nay, bakit po? Bakit yung hinahawakan ng dibdib niyo? Sumasakit ang dibdib. Sobra yata kayo, napapagod eh. Anak, sabihin mo ako sa ospital. Nay? Hindi ako makahinga. Hindi na naman papasok si Carlos. Mark. Nasa ospital naman daw ang nanay niya ngayon. Bihira naman.
Parang gusto ko nang maniwala sa nalaman ko. Ha? Anong nalaman? Yung kasing kaibigan ko, Oh. nasa HR ng dating kumpanyang pinasukan ni Carlos. Mhm. Napag-usapan namin si Carlos. Alam mo ba kung ano nalaman ko? Ano yun? Ganun daw talaga si Carlos. Madalas malate at mag-absent dahil sa pag-gimmick. Mahilig ding mag-imbento ng mga kasinungalingan para lang wag siyang mapagalitan. O nabisto. Kaya ayun, tinanggal sa trabaho. Patay. Malamang, nabiktima niya tayo. Si Ma'am Elsa, Martin. Roldan, Mart. Ma'am, Alis na ho kayo, ma'am. Oo, pero sandali lang ako. Dadalawin ko lang saglit yung kaklase ko. Nasa ospital ngayon. Oo. Sige ha, dyan muna kayo. Okay po. Ingat po, ma'am. Roldan, dapat malaman din ni Ma'am ang impormasyong nalaman mo tungkol kay Carlos. Sa ibang araw, sasabihin ko sa kanya yun. Pag hindi siya nagmamadali. Salamat sa tulong na binigay mo, Elsa. Pubuti na lang nalaman niyo ng mga kaklase natin na inatake ako sa puso. Oo, nalaman ko yun sa ating alumni organization. At kailangan mo nga daw ng tulong. Kaya, ayun, nagpunta ako rito. Salamat ulit. Talaga kailangan ko to para sa mga gamot at bayaran ko dito sa ospital. 3 ang anak mo, hindi ba? Oo. May asawa na yung panganay. Yung pangalawa ko naman siya yung sumasagot sa mga pangangailangan namin. Wala kasi nung magkasakit ako sa puso. Hindi na ako gaano nakatrabaho. Hoy, ang bunso mo. Ano ang trabaho? Wala mo siyang stable job. Madalas kasi siya lumibat ng pinapasukan. Nakausap ko po yung doktor at ang sabi niya, Carlos? Ma'am Elsa? Magkakilala kayo ng alam ko, Elsa. Oo, Pang. Tauhan ko siya sa aking departamento. Kayo po palang kaklase ng nanay ko nung high school. Oo. Ay, sige ha. At ako hindi na magtatagal. May trabaho pa kasi. Maraming salamat ulit, Elsa. Wala yun. Makikumusta na lang ako sa mga kaklase natin. Oo, makakarating yun. Carlos, Ma'am. alagaan mong nanay mo, ha? Opo, ma'am. Mas mapala yung kaklase ko, anak. Mabait talaga yun si Elsa. Kahit nung araw pa. Nay, alam niyo, nagsisisi na ako sa mga ginawa ko. Dahil sa mga pagsisinungaling ko, parang sinubok ako ng ating Panginoon. Nagkaganyan kayo. Nagigilty ako. Dahil nga sa nangyari sa inyo. Siguro, pinapaalala lang sa akin ng Diyos ang mga ginagawa kong mga pagkakamali. Nay, sorry talaga Ipinapangako ko po sa inyo. Magbabago na po ako. Hindi na po ako magsisinungaling kanino man. Sorry, Nay. Dahil sa pangyayaring yon, nagbago ako. Iniwasan ko ng labis na pag-inom ng alak at pag-gimmick. At naging responsable na ako sa aking trabaho. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Carlos, at ito ang aking buhay. Huwag samantalahin ang kabaitan ng mga kaibigan. Bagkus, iyon ay suklian ng katapatan upang sa sandali ng pangangailangan, may kamay kang makakapitan.
mga nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Janelle Benamin, Rosana Villegas, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Carlos. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ni Mercedes tungkol sa pagpapatawad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang ina at sa kanyang sarili. Matayog ang pangarap ko, ngunit mahirap lang kami. Kaya sabi sa akin nun ni nanay, huwag na akong magtapos. Tutal, mag-aasawa rin lang naman ako. Pero iba ang paniniwala ng tatay ko. Kaya iginapang niya kaming magkakapatid sa pag-aaral at pinalad kaming makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho. Ngunit ang mga katagang yun na binitiwan ni nanay ay naging binhi sa aking puso na lumago at namunga ng pagkamuhi ko sa kanya. Hello, Mercedes. Hello, Nay. Ah, May pinadala akong pera, pambili ng maintenance ninyo ni tatay. Ibili nyo rin si tatay ng mga masustansyang pagkain, yung ayos na ulam, para lumakas-lakas naman. ay, oo. Salamat. O, sige po. Nay, ano raw po? Padala raw siya ng pera. Ikaw na kumuha, Chona. Sige po. O, eto. Ito yung mga bibili mong gamot, ha? Ano po ang mga bibilin kong lulutuing ulam? Ha? Ayaw mo nito? Masarap ito eh. Mabuti ito, may sabaw. Makakahigop ka. Ay, ayoko nga. Ano ba naman yan? Paano ka lalakas kung palagi kang walang ganang kumain? Naku, baka gusto mo lang naman, tatay, adobo. Hindi na kayo pwedeng kumain ng mga ganong pagkain kasi nga inatake kayo eh. Tubig. Inom na lang kung tubig. Tubig! Abay, magugutom ka nga. Kailangan mong kumain. Sabi, ayoko kumain. Tayo naman. Bakit niyo po tinabig ang pinggan? Ewan ko sa iyo. Bahala ka nga sa buhay mo. Tay! Tay, ba't ayaw niyong kumain? Ba't ang kukulit no? Ayoko nga ang pagkain niyan. Oh, sige po. Chona, itulak mo lang nga yung wheelchair. Oh. Sige na. Magdala na si tatay doon sa balkon, ha? Ako na maglilinis nito. Nay, kumain na rin kayo. Malilipasan na naman kayo ng gutom yan eh. Sige na. Kumain ka, nanay. Ilang araw ba tayo sa inyo? 3 araw lang yung na-approve na leave ko. Sige. Konti lang yun, dadaling kong gamit. Yung damit ng mga bata, impake mo na rin. Oo. Mamimili ako ng mga pasalubong. Huwag mong masyadong damihan, ha? Baka hindi na magkasya dun sa sasakyan natin. Oo. Halos 3 taon ka rin hindi nakauwi sa inyo, no? Oo nga eh. Hindi ko pa nakikita si tatay mula nung atakihin. Nakikita mo naman sa pictures, ha? Siyempre, iba pa rin pag personal mo makikita. Bagay. Sige na, Ricky, ha? Aalis muna ako. Sige, mag-iingat ka.
Wow! Ang gaganda naman itong pasalubong mo, ate. Oh, yung kay nanay. Alin ang para kay nanay? Pera na lang bibigay ko sa kanya. Kasi di na ako nakapamili para sa kanya. Nagmamadali na rin kasi kung ang haba pa ng pila. Ah, ganun ba? Oo. O ito para kay tatay. Kakasya kaya sa kanya yung mga damit na to? Oo, kasya yan sa kanya. Eh, ikaw na magbigay ng personal para matuwa siya. Bakit payat si tatay? Hindi niyo ba siya pinakakain? Ha? Napapabayaan yata siya ni nanay. Uy, grabe ka naman, ate. Bakit naman pababayaan ni nanay si tatay? Si tatay na nga nakakaubos ng oras ni nanay eh. Pinapaliguan siya ni nanay. Binibihisan, pinapakain. Oh, Eh bakit nga nangangayayat? pihikan na kasi siya sa pagkain. Baka naman tinitipid ni nanay. No? Nagpapadala ako ng pera para kay tatay. Baka hindi naman niya binibili ng maayos na pagkain. Ate, bakit ba ganyan ka mag-isip kay nanay? Hindi masamang tao ang nanay natin. O tay, o ito nga, kumain kayo. Susubuan kita ha. Ayan. Masarap yan. Ako nagluto. Masarap nga. Ay, Mercedes! Ikaw na nagpakain niya sa tatay mo. Ako na. Hindi, nay. Ako na. Kaya ko na to. Sabi niyo, pihikan kumain si tatay. Hindi naman ah. May mga pagkakataon kasi na wala siyang ganang kumain. O tay, isa pa ha. O kain pa ha. Yan, ganyan. Magana siya kuminsan. Eh kasi naman, ibilin niyo siya ng mga gulay. Yung mga masustansya. Baka kasi yung pinapadala kong pera sa inyo ginagamit niyo lang sa pansarili niyo at hindi kay tatay ha. Mercedes! Pagpasensyahan niyo na si ate, Nay. Alam niyo namang talagang ibang magsalita yan eh. Wala nang nagkaroon siya ng magandang trabaho at makaluwag-luwag. Ganyan na siya magsalita sa akin. Palagi niya pinararamdam sa akin na wala ako ambag sa kung ano man ang narating niya ngayon. Nay, tama si Kuya Mimong. Pagpasensyahan niyo na si ate. Pagtratuhin niya ako. Parang hindi niya ako nanay. Pagramdam ko, katulong ako na pinadadala niya ng pera para alagaan ang tatay niyo. Nay, alam naman nating hindi totoong pinababayaan niyo si tatay. Kaya, niyo na si ate. Ayan, malinis ka na. O paano? Gusto mo na bang kumain? Chona! Nay! Kuha mo nga ng pagkain ng tatay mo. Opo, Nay! Mahaba na naman pala ang buhok mo. Mamaya pagugupitan kita, ha? Wow, ako. Ay, teka. Kukuha ko ng tubig. Oh, Nay. Heto ng pagkain ni tatay. Ilagay mo na rito. Oh, mainit ang sabaw, ha? Oh, uminom ka muna ng tubig. Ano ba yan? Tay? Tay? Nay, parang hindi nakakahinga si tatay, oh! Ay, kuya, may mo. Tawagin mo. Bilisan mo. Opo! Hello, Jonah. Ano ba kasi nangyari? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyong pababayaan ang tatay. Oy, sige na. Uuwi ako dyan. Bakit? Ano nangyari? Ihanda mo yung sasakyan. Uuwi tayo. Uuwi? Oo. Kukunin ko ang tatay. Ha? Dito na siya titira sa atin.
Nabulunan? O binuhusan niyo ng tubig ang tatay? Diyos ko! Mercedes! Paano mong nasasabi sa akin yan? Bakit ko gagawin yan sa tatay mo? Hindi naman imposibleng hindi niyo gawin yun sa tatay. Ayaw niyo na yatang mahirapan sa pag-aalaga sa kanya, kaya gusto mo na siyang mamatay. Hindi ko yan magagawa sa tatay mo! Bakit hindi? Hindi ba? Ayaw mo nahihirapan? Kaya nga sabi niyo, huwag na kami magtapos ng pag-aaral noon kasi mahirap lang tayo. At ayaw mong magkanda kuba ka sa pagtatrabaho para lang mapag-aral kami, di ba? Gusto mo lang ginhawa. Sobra ka na! Ah! Mali na hindi ako nangarap ng matayog para sa inyo. Pero kung hindi ko ba sinuportahan ng tatay niyo sa desisyon niya, papag-aralin kayo lahat. Sa tingin mo ba, mararating mo ang pedestal na kinaroroonan mo ngayon? Wala kayong ambag sa narating ko. Si tatay ang dahilan kung bakit ako naririto sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya kukunin ko na siya. Ako ang mag-aalaga kay tatay. Ay naman. Bakit ayaw niya na naman kumain? Ayoko niyan. Ay, masarap ito, oh. Ako nagluto. Ayoko nga. Ay, aray ko. Nabuhusan ako ng mainit na sabaw. Ay naman, bakit niyo tinabig yung pagkain? Sabi ko, ayoko niyan. Mercedes, ano ba yan? Ay, naku, napapagod na ako sa inyo, ha? Ang arte niyo sa pagkain. Mabuti nga pinagluluto ko pa kayo. Kahit busy ako sa trabaho at sa mga bata. Mercedes, tama na. Sinabi ko, ayoko pagkain yan, di ba? Ay, hindi wag kang kumain. Bahala ka kung magutom ka. Mercedes, tama na. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap alagaan si tatay, ate. Mali na pinaratangan mo si nanay na pinababayaan niya si tatay. Sadyang mahirap na talaga siyang alagaan ngayon. Kasi nga, moody na siya. Mabilis na rin siyang mainis at maging irritable. Kunin niyo na siya. Iuwi niyo na uli. Hindi ka ba hihingi ng tawad kay nanay? Hanggang ngayon, tinaramdam niya yung mga sinabi mo sa kanya. Jonah. Alam kong mahirap, ate. Pero, matanda na rin si nanay. Hindi natin masasabing mabubuhay pa siya ng matagal. Ate, ayoko magsisi ka sa huli. Sana, pakawalan mo ng galit dyan sa puso mo para sa kanya. Inaamin naman niyang nagkamali siya kasi hindi siya nangarap para sa atin. Kaya gusto niya maging gaya niya tayo. Plain housewife. Ganun pa man, hindi natin maaaring maliitin ang mga sakripisyo niya para lamang mapalaki tayo ng maayos. Happy birthday, Nay. Regalo ko sa inyo. Nag-abala ka pa, Mercedes. Kapag matanda na, hindi na nagdiri yung birthday. Bakit naman po hindi na? Pero salamat dito. Mukhang ang gaganda nitong binili mo sa akin, Duster, ah. Nay, patawarin niyo sana ako. Jesus Mariosep. Anak, wala yun. Ang ina hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang anak. Salamat. Salamat sa walang sawang pag-unawa sa akin. Anak kita, bakit hindi kita mauunawaan? Salamat, Nay. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib matapos ang pag-uusap naming yon ni Nanay. Noon ko lang din napagtanto
kung gaano kahirap ang buhay ko noong may kinikimkim pa akong galit sa aking puso para sa aking ina. Hindi perpekto ang ating mga magulang. Kaya ang payo ko sa mga nakikinig ngayon, unawain natin ang kanilang mga pagkakamali. Dahil tayo man, tulad nila, hindi rin perpekto. Higit sa lahat, matutuhan sana nating magpatawad. Ako po si Mercedes at ito ang aking buhay. Walang perpektong pamilya, ngunit ang pagkukulang ng bawat isa ay maaaring puna ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Junel Benamin, June Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Mercedes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilikha na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Raver. Taga rito ako sa Project 6 Quezon City. Lumaki kong walang kapatid. Ngunit nagkaroon naman ako ng maraming kaibigan. At kapag may umaaway sa kanila, ako ang tumutulong sa kanila. Doon nagsimula ang aking pagiging tagapagtanggol. Kaya nang magkolehiyo ko, law ang kursong kinuha ko. Ganun na lang ang tuwa ni na mami at daddy nang maging isa kong ganap na abogado. Pakinggan nyo ang kasaysayan ng aking buhay. Hahawakan mo ika mo ang kaso ng katulong ng best friend mo? Opo, mami. Kawawa naman daw yung babae. Ano naman ang kaso niya? Nakulong po siya sa kasong tangkang pagpatay. Nakiusap po sa akin ng mami ni Michael na tulungan ko. Kaya pagbibigyan ko po sila. Umiral na naman pala sa iyo ang pagiging isang public attorney. Si mami naman, wala naman pong masama na tumulong sa iba, di ba? Nagbibiro lang ang mami mo, anak. Ang totoo, proud kami sa iyo dahil mula nung bata ka pa, nasa puso mo na ang pagtulong sa mga naaapi. At hindi yun nagbago hanggang ngayon. Ewan ko ba, Daddy? Pero dito po ako masaya eh. Dito po ako nakadarama ng feeling of contentment kapag may natutulungan akong naaapi. Kayo pala si Attorney Raver. Opo, Aling Nerissa. Kaibigan po ako ni Michael. Kinausap ako ni Tita Angeline, ang mami ni Michael, para tulungan kayo sa inyong kaso. Napakabait talaga ni Ma'am Angeline. Hindi nila ako pinabayaan. Sana nakinig na lang ako sa kanila noon pa. Hindi ko siguro sinapit ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Madalas akong payuhan ni na Ma'am noon. Nahiwalayan ko na si Gilier dahil sa sobrang pananakit niya sa akin. Pero hindi ko sila sinunod. Dahil sa pag-aakala kong magbabago pa ang kinakasama ko. Hanggang sa nag-away kayo at nasaksak niyo siya? Oo. Pero alam ng Diyos, wala akong kasalanan. Ipinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Nag-agawan kami sa patalim at aksidenteng tinamaan siya.
Pero si Nanay Simang, ang nanay niya, ipinagdiinan ako. Mukhang naapektuhan po kayo doon sa kliyenteng pinuntahan natin, attorney. Kanina pa po kayo walang kibot, malungkot eh. Naawa ako sa kanya, Tuning. Ginawa na siyang tagapaghanap buhay ng kalibin niya. Binubugbog pa. Kawawa pala talaga. Dapat noon pa niya iniwan yun. Nagsisisi nga siya dahil hindi niya ginawa yun. Mabuti na lang ho, hindi niya napatay yung kalibin niya. Oo nga, kaya lang, tumistigo lamang sa kanya yung nanay ng lalaki. Pinalalabas nila na hindi aksidenteng lahat. Bukod sa kaibigan ninyo, sino pa hong sumusuporta kay Aling Nerissa? Wala na. Sabi niya, uli lang lubos siya at walang kapatid. Wala ho ba siyang anak? Nanay Simang. Kung iniisip mo na kaya ako narito ay para dalawin ka, nagkakamali ka. Gusto ko lang ipamukha sa'yo na hindi ka mananalo sa kaso natin. Kaya mabuti pa, aminin mo ng kasalanan mo para gumanang yung sentensya. Wala akong kasalanan. Alam niyo yan. Hindi lihim sa inyong laging pambubugbog sa akin ni Primo. Hindi mo pa rin siya dapat sinaksak. Walang niya. Hindi ko siya sinaksak. Aksidente yun. Kung hindi siya, malamang na ako ang tinamaan ng patalim dahil sa pag-aagawa namin. Maniwala kayo. Hindi ko siya gustong patayin. Sinungaling! Kriminal ka! Kriminal! Ano? Sa kliyente mo dadalhin ang mga pagkain yan? Opo, Mami. Kawawa naman kasi siya. Sina Tita Angeline lang ang nagbibigay ng tulong sa kanya. Hindi ba sila nagkaanak ng kinakasama niya? Hindi raw po. Sabi nga niya, buti nga raw hindi sila nagkaanak dahil baka pati yung bata madamay pa sa masaklap niyang kapalaran. Ay, kahit pala anak, wala siya. May anak daw po si Aling Nerissa sa pagkadalaga. Pero ipinaampun niya sa kanyang dating amo. Aurora, napapansin ko kanina ka pa walang kibo. May problema ba tayo? Rafael, naalala mo pa ba si Nerissa? Oo. Hindi ko makakalimutan ang babaeng yon. Yung mabait nating katulong na tinalikuran ng kanyang nobyo na magdalang tao. Ay, ba't mo naman siya naitanong? Matagal na siyang wala. 1 taon pa lang si Rayber nang ipaampon sa atin. At mula noon hindi na natin siya nakita pa. Hindi naman natin inilihim kay Rayber ang katotohanan tungkol sa kanya. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero Rafael, paano kung niya sa atin ang ating anak? Ayoko mangyari yun. Mahal na mahal ko ang ating anak, Rafael. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nag-aalala ng ganyan at umiiyak ka pa? May sasabihin ako sa iyo. Makinig kang mabuti. Rafael, si Nerissa nga itong palapit. Oo nga. Tumanda nga lang siya ng husto at pumayag. Ha? Kayo ang talo ko? Natatandaan mo kami? Mama Aurora, si Rafael. Kami nga. Paano niyo nalaman na narito ako? Dahil kay Rayber. Si Attorney Cordova. Kilala niyo siya? Nalimutan mo na siguro ang apelido namin.
Kung sa bagay, mahigit 20 years na nakaraan nang huli tayo magkita-kita. Huwag niyo sabihin. Siya nga, Nerissa. Ang batang inang po namin. Ang iyong anak. Diyos ko. Hindi. Naikwento ka sa amin ni Rayber. At nagpunta kami rito upang tiyakin kung ikaw nga ang kanyang ina. At tama nga, ikaw nga. Oh. Alam po ba niya na hindi niyo siya tunay na anak? Oo. Hindi kami naglihim. Pero hindi niya alam na ikaw ang kanyang ina. Mama, sir, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo nang sabihin pa sa kanya yun. Ha? Bakit? Ngayon mo higit na kailangan ang iyong anak na Risa. Ayoko nang maguluhan pa ang kanyang isipan. Isa pa, nakakahiya ako. Hindi karapat-dapat na maging kanyang ina. Lilibakin lamang siya ng mga tao pag nalaman na ang tungkol sa akin. Umalis pala kayo, Mami, Daddy. Saan kayo nagpunta? Sa bilangguan, anak. Ho? Bakit ho kayo nagpunta ron? Dinalaw namin si Nerissa Madlang Awa. Ang kliyente ko ho. Bakit siya sa dinalaw? Teka, Daddy, hindi ko ito maintindihan. Kilala niyo ba siya? Kilalang kilala, anak. Dati namin siyang katulong, Rayber. Ibig sabihin, siyang... Oo. Oo, anak. Si Nerissa ang tunay mong ina. Hindi totoo yan. Ayaw sana niya ipasabi sa iyo to. Dahil nakakahiya raw siya. Pero iyo, naaawa kami sa kanya. Kailangan niya ang tulong mo. Kailangan niya ang pagmamahal ng isang anak. Tika, Tony. Sabayan mo akong uminom. Hindi po ako umiinom ng alak, attorney. Pero sige po, para makapagkwentuhan naman tayo. Kasi mukhang may problema kayo eh. Hindi rin naman po kayo umiinom ng alak. Pero ngayon, ginagawa nyo na. Ulila ka na sa mga magulang, di ba? Opo. Kung sino-sinong kamag-anak nga namin ang kumukup sa akin eh. Mababait ba naman sila? Malalupit niya po eh. Kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Buti na lang, nakilala ko ang mamit daddy nyo. Tinulungan ako. Ginawang assistant nyo. Kaya nakapag-aaral ako ngayon. Kahit ampon, nakatikim ako ng pagmamahal ng kinilala kong mga magulang. Hindi po pala kayo tunay na anak ni na Mama at Sir? Oo. Swerte ninyo. At ipinaampon kayo sa mga mabubuting kamay. Nagkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ay, attorney, nakilala po ba nila ang nanay nyo? Oo. At kilala ko na rin siya. Nakita ko na nga eh. Ho? Siya ang kliyente ko. Si Nerissa Madlang Awa. Ay, Diyos ko. Kawawa naman pala ang nanay nyo, attorney. Siguro, niloob po talaga ng kapalaran na magkita kayo para matulungan nyo siya. Dapat ko ba siyang tulungan? Tanggapin bilang nanay ko sa kabila ng ginawa niya? Para sa akin, attorney, opo. Kasi siya pa rin po ang dahilan kaya nagkaroon kayo ng magandang kinabukasan.
Kung hindi po niya kayo ipinaampon, malamang wala kayo sa kinalalagyan niyo ngayon. Attorney Raver. Ako nga po, inay. Tinawag mo ko, inay. Sinabi po sa akin na ng mami at daddy ang lahat. Anak mo. Inay. Patawarin mo ko, anak. Nakakahiya sa'yo. Ang laki ng pagkakasala ko. Ipinampun kita dahil hindi ko alam kung paano ka bubuhayin at bibigyan ng magandang kinabukasan. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Magsisimula po tayo na magkasama na. Tutulungan ko kayong harapin ang kasong ito. Tunay nga palang nasa pagtanggap ng katotohanan ang ikagagaan ng kalooban. Tinanggap ko ang tunay kong ina. Ipinagtanggol ko siya sa kanyang kaso. At sa awa ng Diyos, dahil na rin sa tulong ng mga kapitbahay nilang tumistigo sa panig ni inay, napawalang salas siya. Ngayon ay kasama na namin siya ni na Mami Aurora at Daddy Rafael na namumuhay ng masaya. Sana po'y may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako, si Raver, isang abogado, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig po ninyo ang kwento ng magkakaibigang minsang sinubok ang samahan dahil sa iisang lalaki. Siya ay si Pinky. Bata pa lang, best friends na kami ni na Minnie at Olive. Napakarami na naming pinagdaan ang mga pagsubok. Ngunit hindi namin alam na darating ang araw na yayanigin ng isang lalaki ang aming samahan. Totoo? Naliligaw sa'yo yung sinasabi mong katrabaho mong pasok na pasok sa standards mo? Oo, Pinky. Ang saya-saya ko talaga, as in. Miss ko na ganyang feeling. Yung bang kinikilig ka? Ako? No comment. Naku, Pinky, mag-move on ka na. Sabi ko naman sa'yo, hindi deserve ng Oscar na yun na iyakan. Ang pangit pa ng pangalan. Grabe naman to si Minnie. Oscar din ang pangalan ni Kuya. Ay, sorry naman, nakalimutan ko. Lahat nga pala kayo, sa letter O, nagsisimula ang pangalan. Sorry. Soon, makaka-move on din ako. Pero Minnie, balik tayo sa'yo. Oo nga. Nag-date na ba kayo? Heto na nga. Sa Sabado, niyayaya niya akong manood ng sine. Talaga? Sangol? Oo naman, bakit? Saan ba pwedeng manood ng sine? Pwede naman sa kwarto. Olive! Joke! Nakalimutan ko mga inosente pala yung mga kaibigan ko at never pang pumasok sa kwarto para manood ng sine. Uy, natatawa si Minnie. May naaalala. Naalala ko rin. Ibaon na natin sa limot ng lahat, okay? Oh, so, nag-okay ka na sa invite niya? Of course! Siyempre, magpapakibot pa ba ako? Hoy!
Sa susunod naman na niyayakan niya, pakilala mo naman sa amin, ha? Abay, dapat makilatis na namin niya para ma-check natin na hindi yung gaya ng iba na bored lang pala sa long-time relationship niya. Kaya naghanap ng mapaglilibangan. O, di ba, Pinky? Alam mo, mapanakit ka. Pero Minnie, kumusta naman yung bang si Mr. Standard? Husband material ba? Hoy, mga best! 30 years old na tayo! Hindi na tayo pwede sa fling-fling lang. Tandaan nyo yan! Pare, kumusta ang date nyo? Ayos naman. Seryoso ka ba niyan kay Minnie? Matagal ko na yan katrabaho. Bago ka pa napasok dito sa company, magkasama na kami niyan sa isang department. Mabait yan at dissenting babae. Napansin ko nga eh. At saka matalino. Sinabi mo pa. Ba't hindi mo siya niligawan? Kung na-appreciate mo pala siya. Iba yung gusto ko eh. Sino? Yung kaibigan niya. Kaya lang, may boyfriend yun eh. Ewan ko kung sila pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, Jake. Hindi tayo magkakaribal kay Minnie. Kung sakali man, mag-giveaway ako. No need, pare. Hoy! Kanina ka pa magigit dyan. Ano ba yan, ha? Yung kachat ko kasi sa dating app. Ay, naku, iba! Nagde-dating app ka na ngayon. Sinubukan ko lang naman. Libangan lang. Para makalimutan ko si Oscar. Patingin nga na mukha. Ayan o. Ay, bet! Pogi, Pinky. Diba? Sige na, sunggaban mo na. Uy, napaka-aggressive mo talaga. Dahan-dahan lang dapat. Sa bagay, hindi pa naman kayo 3 months na hiwalay ng unggoy na yun. Saan na ba si Minnie? Hindi mo ba nabasa yung chat niya sa GC natin? Ikaw nga mag-backread ka nga. Bakit? Ano ba sabi niya? Hindi daw siya makakarating. Meron silang date ng suitor niya. Ay, nako. Mukhang seryoso na sa kanyang isang to. Ano naman kaya ako? Ilang taon na ba akong single? 5? Kasi naman si Robbie. Matagal ka ng kursunada, ayaw mo lang. Ay, ewan. Tagal ko lang kilala yung si Robbie. Wala nang thrill. Alam ko lahat ang kalokohan nun. Kaya it's a no for me. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. First time kong mag-road trip ng ganun kalayo. Sa susunod, mag-travel din tayo. Nag-hike ka ba? Kaming magbabarkada. Sige. Hike tayo sa bundok minsan. Sama mo sila, tapos isasama ko rin si Rusty. Game! Mukhang masaya yon. Sige. Sige. Shucks, ang ganda niya talagang ngumiti. Parang ako natutunaw. Una na ako, Minnie. Sure. Thanks, Malapit Jake. na rito ang apartment mo, di ba? Oo. Walking distance na lang. Hindi na kasi pwede makapasok doon ng kotse. Sige. Ingat ka. Chat tayo pag nasa bahay ka na. Okay. Ikaw din. Bye! Ay, nasa na ba siya? Nasaan na kaya? Pinky? Ha? Hi. Oh my gosh. Ang pogi niya pala in person. Tara. Doon tayo maupo. Okay. Sige. Upo ka. Thank you. Sabay lang pala tayo dumating. How are you? Okay lang. Maulan kasi kaya medyo nabasa yung buhok ko. Panyo, magpunas ka muna. Thanks. Napaka-gentleman pa. Oh my God. Ito na yata ang forever ko. Order na tayo. Okay. Sinagot mo na? Oo. Bes!
Para bang ang bilis. Sabi ni Olive, di ba? Huwag na magpakipot. Sambong ka niyang niligawan na, di ba? Okay na yun, ayos na. Oo, ako nga. Baka 1 linggo lang, oo na eh. Pero teka, hindi mo pa siya pinapakilala sa amin. Oo, kahit sa social media, hindi pa namin siya na-stalk. Kasi ayaw mo sabihin ng pangalan. Eh kasi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, gusto ko makasiguro muna ako. Ayoko kayong bigyan ng false hope, you know? So sige, bigay mo muna sa amin yung pangalan niya para ma-stalk namin ngayon. Wag na. Kasi niyayaya niya ako mag-hiking. Isama ko raw kayo. Ano ba yan? Mamumundok na naman. Namumundok lang tayo kapag may isa sa ating broken-hearted eh. Eh, nakamove on na naman si Pinky, di ba? Talaga, Pinky? Alam mo, feeling ko, nakita ko na yung gusto kong makasama habang buhay. Masyado ko kasing busy, Minnie, kaya hindi ka na-updated. May ka-date yan. Parang 1 buwan na rin, di ba, Pinks? Oo. Hoy, gwapo. Nakita ko na. Talaga? Isama ko kaya siya sa lakad natin. Ay, oo! Sige. Double date tayo. Paano ko? Eh, di sama mo si Robbie. Gusto mo gamitin ko yung tao? Hoy! Hindi ako manggagamit, ha? Isasama mo lang naman. OA naman to. Hindi mo naman ipapakilalang boyfriend mo o manliligaw. Sige na nga. Sayang naman, Pinky. Hindi makakasama si baby boy mo. Okay lang. Naglalakad na raw sila papunta rito. Oh my! Excited na ako makilala yung love of your life. May boyfriend ka na, Minnie? Ay! Robbie! Andiyan ka pala? Ay, grabe si Minnie. Robbie, hindi ka nakikita. Samantalang ikaw ang nag-drive sa amin papunta rito. Joke lang, Robbie, ha? Ang tagal naman nila. Minnie! Ayan na sila. Guys, si... Jake! Pinky? Ano bang nagawa mo rito? Ikaw dapat kong tanungin. Teka. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Ikaw? Ikaw ang boyfriend ni Minnie? Huwag mo sabihin. Nako, mukhang alam ko na kung anong magiging ending ng kwento nito. Teka, sandali So, si Jake na boyfriend ni Minnie at yung nakilala mo sa dating app, Pinky, iisa? Walang yaka? Sinungaling ka nga loloko? Niloko mo kami? Niloko mo pa talaga ang kaibigan ko? Tutuhugin mo pa kami? Pinky, natiwan na si Jake! Ay, Minnie! Hindi ka pa ba natatauhan? Two-timer yung jowa mo! Ay, naku, ewan. Robin, mababaliw na ako talaga. Kayo may problema ka, saka mo ako naisip lapitan. Oo, kasi wala akong dahilan para kausapin ka kung okay kaming tatlo. Napaka-straightforward mo talaga. Gusto mo ba gayahin ko rin si Jake? Kaya gusto kita eh. Honest kang tao. Tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan ako sa'yo. Ano bang mangyayari sa dalawang yon? Hindi na ba sila magkakaayos? Ay, 2 weeks na kami hindi nakikita-kita. Ang weird ng feeling. Si Pinky kasi kagagaling lang sa breakup. Tapos, nasaktan na naman. Si Minnie naman, 1 year na rin naghahanap ng magseseryoso sa kanya. Kaya akala niya, nung nakilala niya si Jake, he's the one. Pero he is salawahan pala. Ano ba? Hindi ba kayo magsasalita? Bakit pa tayo nagkita-kita kung hindi naman pala kayo mag-iimikan? Birthday mo eh. Kaya nga birthday ko. So, magbati na kayo. Please lang. Sorry, Minnie. I'm sorry kung sa tingin mo, I ruined everything. Ayoko lang talaga na mapunta ka sa lalaking tulad ni Oscar. Alam ko naman eh. Kaya lang mahal ko na kasi yung tao. Kaya nahirapan talaga ako. Pero naiintindihan ko naman kaya nga mula nung isang araw, talagang pinutol ko na yung komunikasyon namin. For real? Alam mo, best gift ever mo yan sa akin, Bes. Pero, masakit talaga eh. Sorry, Minnie.
Wala ka namang kasalanan. Oh, so, okay na kayo? Okay na tayo? Basta, andito lang kami for you. Thanks. Thanks sa inyo. Buti na lang kayo mga kaibigan ko. Ay, naku, salamat. Salamat po. Oo, group hug na tayo! Kapag naaalala namin ni Minnie ngayon ang nangyari noon, natatawa na lang kami. 5 years nang nakakalipas at pare-pareho pa rin kaming mga single. Pero masaya kami. Dahil wala man kaming kasamang lifetime partner ngayon, kasama naman namin ang isa't isa. At alam namin sa aming tatlo, walang mangiiwan at walang manloloko. Ako si Pinky. Ito ang aking buhay. Ang relasyong perpekto maging sa mga magkakaibigan. Pero ang mahalaga, anumang uri ng pagsubok ang pagdaanan, ang tunay na kaibigan ay yaong pipiliing maging tapat at pahalagahan ang inyong pinagsamaan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Jonel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Pinky. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang lalaking naging malungkot ang kabuuan ng buhay dahil lamang sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at mga kilos. Siya ay si Mandy. May isang babae akong itinatanggi sa aking buhay. Si Caron. Taglay niya ang halos lahat ng magagandang katangi ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya napakaswerte ko nang akong manalo sa puso niya. Kahit pa hayagan niyang nakikita ang kawalang direksyon ng aking buhay at ang pagiging mapaglaro ko sa pagkikipagrelasyon. Mandy, bayad na ba kayo ng babaeng kasama mo? Hindi pa, Caron. Heto, para sa ating tatlo yan. Pakiabot mo na lang sa driver. Salamat ha. Paano? Bababa na kami sa kanto. Thank you ulit. Sige, ingat kayo. Nakita mo ba dumaan kanina si Carol, Lydia? Bakit kapag nakikita ko yung batang yung gumagaan ang pakiramdam ko? Ay, oo. Ako man doon po. Sadyang mabait at magalang na bata. Yung makakasalubong ko nga sa labas, talaga magmamano at magmamano yan. Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto kong siya na ang ating maging manugang. Sino ba hindi? Kahit anong oras sila pakasal ni Mandy, ay, hindi ako tututol. Naka. Ang problema nga ang anak mo, walang pakundangan sa buhay. Tingnan mo, 2 taon lang yung diesel mechanic na vocational course na kinukuha niya. Pero 3 taon na niya ngayon sa pag-aaral, hindi pa rin siya tapos. Dolpo, pasasamba. Magbabago rin yung anak mo. Magiging responsable din siya sa mga bagay-bagay. Kailan? Pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. Kung warp
freak na babae siguro si Carol. Tiyak na manghihiram ng mukha sa aso yung babaeng kasama mo sa jeep. At malamang pati ikaw rin, Mandy. Yun nga ang hinahangaan ko kay Carol eh. Hindi marunong manampal sa publiko. Pero may kasabihan ha. Kapag ang mabait na tao raw nasagad na sa galit, abay magtago ka na. Mahal ko naman talaga si Carol eh. Walang duda ron. Gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo padalhin sa biglang liko? Para kahit mauntog siya at magka-amnesia, hindi kanya pwedeng ipagkaila. Oh. Loko-loko. Mandy! Mandy! Lumabas ka nga dyan! Mag-usap tayo! Importante magkausap tayo ngayon din! Dolpo, narinig mo ba yun? Parang may kumakalampag sa pinto ng tindahan natin. Sino nga kaya yun? Ano nakita sarado ng tindahan? Gabi na. Mabuti pa tingnan natin. Yung anak nyo, si Mandy, nasaan? Ito nga. Sino ka bang walang galang na halos gibayin mo nga ang pinto ng tindahan sa kakakalampag? Pagkatapos bigla mo lang kaming pamemiwangang mag-asawa? Shota ako ni Mandy, okay? At kaya ko siya hinahanap dahil binuntis niya ako. Ang problema sa anak nyo, nang malaman niya buntis ako, hindi ko na ulit nakita ang anino niya. Pwes, kung sino ka bang impostora ka, wala rito si Mandy. Hindi ko alam kung nasaan lupalbang anak ko. Kaya umalis ka na, tabos! Ang hirap sa'yo, sumugod ka pa sa amin. Pati tatay at nanay ko, ginulo mo. Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo, di ba? Kaya nga, buti naman nagpakita ka. Kala mo ba, hihiwalay pa ako sa'yo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ha? Juliet? Hoy, Mandy, sa ayaw mo at sa gusto, iuuwi mo ko sa bahay niyo! Ano ba naman yung anak mo, Dolpo? Wala na nga yata talagang kaisip-isip. Kung bakit isinubo niya sarili niya sa walang modong babaeng yon? Para siyang kumuha ng batong ipinukpok niya sa ulo niya sa katauhan ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, kapag dito tumira yon, hindi magugulo ang buhay natin? Ang iniisip ko, si Carol. Napakasakit ng ginawang ito sa kanya ni Mandy. Pati nga tayo, isinubo sa kahihiyan ng anak mo. Ano na lang ngayon ang mukhang iharap natin kay Carol? Alam ko naman na kaya mo nagawa yun, Mandy. Naiinip ka na rin sa sitwasyon natin. Naghintay ka na ng matagal hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Carol, natukso lang talaga ako kay Juliet. May isang buhay na mag-uugnay na sa inyong dalawa. Hindi ko siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang bata. Kailangan mo siyang pakasalan para mabigyan ng pangalan ng magiging anak niyo, Mandy. Hindi mo ba ako mahal? Kaya tinataboy mo ako sa kanya? Ganun ba? Hindi. Walang nababago sa pagmamahal ko sa iyo hanggang ngayon. Kung ganun, magpakasal tayo. Mas matutuwa ako kapag siyang pinakasalan mo. Dahil yun ang nararapat. Kahit alam mong magiging miserable ko sa piling niya. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Kahit kasal ka na sa kanya. Carol, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw. Mandy, tanggapin na natin. Hanggang dito na lang sinukat ang ating pagmamahalan. Hindi, Carol. Kahit kailan, hindi ako bibitiw sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako susuko.
Dahil ikaw ang tanging taong bubuo sa buhay ko. Paano kung makakalimutan ng isang tao na minsan naging mundo ko? Ako, Mandy, hanga pa rin sa pagkakaroon ng busilak na puso ni Carol. Nagawa niyang magpatawad at magparaya. Yung sobrang kabaitan niya. Yun ang dumudurog sa puso ko. Yun ang sumusundot sa konsensya ko, Bebot. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nakipagkita ka na naman sa nobya mong tanga. Hindi tanga si Carol! Ha? Ako ang tanga. Dahil sinubo ko sarili ko sa isang walang kwentang katulad mo. Ano? Ano mo? Babihin mo yung sinabi mo wala akong kwenta, Mandy, ha? Babihin mo! Alam mo ba kung ano pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon, ha, Julian? Yung nang panindigan kita at itira sa bahay na ito. Yun! Dahil mula nang dumating ka rito, nagmistula ng impyerno ang bahay na ito. Ah, ganon. Hoy, kahit ano gawin mo, hindi mo na ako maisusuka. Oo. Pinagsisisihan ko ang pagkakamaling ito. Pinagsisisihan ko! Akala ko nagbibiro ka lang. Sabihin mo gusto mo ko makita. Ito na kasi ang magiging huli nating pagkikita, Mandy. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Australia. May 1-year program kasi doon para sa katulad kong licensed nurse dito sa atin. Para maging registered nurse naman doon. Pag nagtagal, baka doon na rin ako manirahan. Hindi na pala tayo makikita. Ah, siya nga pala. Oh, para sa iyo. Kung pera ang laman ng envelope na yan, hindi ko matatanggap. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo to tinanggap. Lalo na, bahagi ito ng mga binuo nating pangarap noon. Pero, kahit nga hindi naging tayo, gusto ko pa rin ituloy mo yung mga pangarap mo. Total, natapos mo naman ang kurso mong diesel mechanic. Yung diesel auto repair shop ang ibig mo sabihin. Oo. Yun ang pangarap mo, di ba? May katuturan pa ba ang pangarap na yun? Kung hindi ko na sa'yo maiaalay. Mandy, huwag mong talikuran ang mga pangarap mo. Tuparin mo ang mga yun. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang bubuuin mo sa hinaharap. Parang napakabuti mo. Sa kabila ng naging pagkakasala ko sa'yo, kabutihan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil mas magiging masaya ako kapag naituwid mo ang iyong buhay. Pangako, hindi kita bibiguin. O paano? Hanggang dito na lang ang pag-uusap natin. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Lagi kang mag-iingat, Mandy. Carol, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin sa puso kong pagmamahal na yun, mamamatay akong ikaw pa rin ang aking iniibig. Minahal ako ni Carol ng walang pag-aalinlangan. Kung ano ako, kung sino ako. Basta't minahal niya ako. At hindi ko malilimot ang kanyang dakilang pag-ibig. Isang magandang bahagi siya ng aking nakaraan na kailanman
hindi ko maiwawaglit sa aking alaala. Sa kasalukuyan, maunlad na pinamamahalaan kong diesel auto repair shop sa pamamagitan na rin ng malaking halagang ipinagkaloob sa akin ni Carol ng huling gabi ng aming naging pag-uusap. Tinupad ko ang pangako ko sa kanyang pagbabagong buhay kasama si Juliet at ang aming anak. Ako si Mandy at ito ang aking buhay. Tumitimo sa bawat puso ang isang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinupukaw nito ang kabutihang nananakanan sa puso ng bawat tao. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Mandy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Marie Chris. Mahagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Ay, naku, nasan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Marie Chris! Ayun, ay sa ilalim na sapa. Marie Chris! Ay! Nay. Due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. Ay, oo nga pala, Nay. Marie, ito ho. Tama na ho ba yan? Tama na, Ire. Halos 2,000 yung bill. May konti pa naman sukli sa... itong 2,000, akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, Tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Eto po, Itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Ate Chris! Mario! Bakit? Wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Marie Chris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, Yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko na alam ang pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. Ngayon lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan ko ang baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello!
Buddy? Ate, Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? baong ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengen naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. O sige na nga, kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Marie Chris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom ng mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumusweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pambili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. Oh, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Marie Chris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate! Oh, Mario! Bakit madilim ang bahay? Bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinansugal. Ano? Ayan. May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Marie Chris, ha? Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay! Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Ay, hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Marie Chris, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang. Hindi ako manginginom, ay. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Ay, nay! Tama na yan! Magtatalo na naman kayo! Aalis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakaka-6 na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. Bakit ba diyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na namang trabaho. Gaano ko na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganoon, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba? Dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho? Magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala! Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha?
May pinapatapos na po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Marie Chris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir. Oh. Magre-resign na lang ako. Ano? I quit! Sandra, Marie Chris! Marie Chris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na palang laman yung termos eh. Marites! Oh, bakit dito ka pa? Wala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Ay, bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabaho lilipatan. Ay, paano tayo ngayon? Ay, bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Oo. Eh, kasi nga luma na yung ref natin. Mababa lang naman yung down payment. Eh, kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Eh, sana naman, hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate! Nay! Ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo sa akin? ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin niyo sa akin? Tao ba ang turing niyo? Bakit ka nag... Ikaw, ate! Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinagsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na munang bala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palaya natin, Marie Chris. Eh, wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry ah. Pagpasensyahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na ate kung masyado kaming naging kampante sa iyo eh. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang buhay natin. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag. Dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay.
Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Marie Cris. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.